Sa mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay at nagtagumpay. Ngayon po, sila ang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon, ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam ko pong magbibigay ng kapurihan, karangalan at kalwalhatian sa ating dakilang Diyos. Sinabi po dun sa ultrasound, sinabi po nila is urgent po yung operation na kailangan. Nakita po namin kung paano siya umiyak talaga. Yung bukol niya, malala na talaga, kailangan na talaga operation. Unang gising niya, nagulat daw po yung mga nurse. Kasi ang lakas daw po ng boses ng ate ko. Amen. Nais ko po magbalik po ng pasasalamat po sa Panginoon, sa kabutihan po na ginawa niya po sa ate ko. Nung last August po, may nakita po na tumor po sa ate ko, sa thyroid po. Which is sa ultrasound po, nakita na po doon agad na sinabi po ng mga doktor na hindi daw po maganda yung result. Sinabi na po talaga na cancerous. At ang ginawa po ng mga ate ko, pumunta po sila na ibang doktor para magpa-second opinion po. Ipabasa po yung result po ng ultrasound. Ang sinabi din po doon, pare-pareho lang, cancerous daw po. Pero nung sinabi po yun, kinlaim ko na I rebuke. I rebuke. Sinabi ko sa ate ko yun. Pero yung ate ko po kasi, hindi pa po siya malalim sa Lord. Bilang hindi pa po malalim sa Lord, yung naging reaction po niya is sobrang nag-iiyak po siya, sobrang na-depress siya. At bago po yung operation, dahil sabi po nila, major po yung operation na to, kailangan po ma-clear lahat, walang maging complication po. Nag-okay po lahat yung mga una niyang lab test. Ang pinaka-last na lang po, yung x-ray. Yung sa x-ray po, may nakita. May nakita po doon. Nung gabi po na yun, na umuwi siya, as in, nakita po namin kung paano siya umiyak talaga. Yung bukol niya, malala na talaga, kailangan na talaga operation. Paano siya kung ma-opera agad, kung hindi po clear yung baga niya. Pero nung gabi po na yun, salamat sa Panginoon dahil dumating po yung kuya ko. Nakasabi po ng kuya ko, hindi, kahit anong oras pa yan, 9:00 pa po ng gabi yun, naghanap po sila ng ibang clinic. Ipapa-x-ray kita ulit. Pina-x-ray po nila ng gabi na yun, naghanap po sila ng bukas pa. After 2 days po, salamat sa Panginoon dahil nag-clear po siya doon sa pangalawa. Kaya doon pa lang po sa x-ray na yon, nakita ko na paano kumilos ng Lord. At doon sa operation niya po, sinabi po ng doktor na yun daw pong pag-opera sa kanya, hindi po 100% na magkakaboses siya. Kasi yung thyroid day po, karamihan daw po, marami yung mga nawawala ng boses. Sa ate ko, dineclare po namin na hindi, magkakaboses ka. I-declare na natin magiging successful yung operation mo. May Diyos tayo. May Diyos tayo ng himala. Kaya nung operation po na yon, after 6 hours po na operation, salamat sa Diyos kasi nasa recovery room pa lang po siya. Yung mga nurse daw po, unang gising niya, nagulat daw po yung mga nurse. Kasi ang lakas daw po ng boses ng ate ko. Nagulat po yung mga nurse, ay may boses siya, may boses siya. Ganun po yung mga sinasabi daw po ng mga nurse. Salamat sa Diyos kasi pati po yung doktor niya, sobrang nagulat din po siya na sobrang pasalamat niya na may boses ka. Ang lakas. Yun po sa sinabi po na cancerous. Yung pong bukol na nakita sa kanya sa ultrasound is dumoble po yung laki. Yung biopsy niya that time, ipapasa na po siya agad, di ba? Sabi po, 3 to 5 weeks po.
And that moment po, noong August 28, nireveal po sa akin ng Lord na i-claim natin, i-claim mo. Kinonvict po ako ng Lord, ipinaalala niya sa akin kung paano po yung ginagawa natin dito sa family altar. Naalala ko po yung ginawa nila Pastor, na ginagawa po nila yung prayer with Holy Communion ng araw-araw. Nakita ko po mula sa 21 days, mula sa umpisa sa pag-attend ko dito. Nakita ko po kung gaano kahimala ang Diyos, kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin na may kasamang Holy Communion. Pagkapasa ng biopsy, nung gabi po, inumpisa ko na yung 21 days prayer with Holy Communion po. Nire-reveal po sa akin ng Lord na nandun na lagi yung confirmation na anak, ililigtas ko. Iba-iba po mga verses, gabi-gabi, nandoon yung kapanatagan sa puso ko dahil alam ko na hindi pa tapos yung 21 days of prayer with Holy Communion ko. Sinagot mo na, Lord. At Amen. ating po yung anniversary, kinlaim ko na sa bus pa lang, Lord. Uuwi ako, nadala-dala ko yung himala. Amen. Claim ko na. At salamat po sa Panginoon. Nung last Tuesday po, lumabas po yung result ng biopsy. Pagkakita daw po ng doktor doon sa result, ang naging reaction daw po ng doktor, niyakap lang daw po ng niyakap yung ate ko. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Sabi ko sa'yo, di ba? Wala yan. As in, pati daw po yung doktor, nagulat. Milagro yan, milagro. Amen. Denied po yung niya, yung Praise God. hindi po siya cancerous. Kaya po, wala pong imposible sa Diyos. Kaya, yung mga, actually ngayon po, hindi po talaga ako dapat mag-aano, kaya lang, may nakita po akong nag-testimony din po dito. Thyroid cancer po yun. At sinabi ko sa Lord, Lord, hintayin mo ko. Malapit na, magte-testimony din mo ako ng ganyan. Kaya, yun, salamat po sa Panginoon. Hindi po tayo binibigo ng Panginoon kapag siya yung inuuna natin, kapag naniwala tayo kung na siya ang Diyos ng himala. Napakaganda ng totoo ni Sister Mary Jane. Palakpakan naman po natin ang Lord sa buhay po ng ating kapatid na Sister Mary Jane. Ano po sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mark 9:23? If you can, all things are possible for one who believes. So dahil po nandun po yung pananampalataya ni Mary Jane na hindi magiging cancerous yung tumor, yung nodule na nakita sa kanyang kapatid. So naniniwala siya at pinagkaloob ng Diyos yung kanyang kahilingan na himala sa kanyang kapatid. He promised to hear our every prayers po dahil sinabi niya po yun sa Psalms 4:3, know that the Lord has set apart His faithful servant for Himself. The Lord hears when I call to Him. So sa sino man po sa atin na tumatawag sa Diyos at nanampalataya, alam naman po natin na tayo po ay katatagpuin ng Diyos at sasagutin sa atin po mga panalangin. There is power in prayer, there is power in Holy Communion. At matapat po ang Diyos, kagaya po natin kay Sister Mary Jane, alam po natin na naglilingkod siya sa Diyos sa Jael Tauyen, matapat na naglilingkod, nagbibigay ng kanyang ikapo, paalala ng Diyos sa atin, Deuteronomy 7:9, know therefore that your God is God and the faithful God who keeps covenant. Pangako po niya and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. So matapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung nandun po tayo sa pagsubok na kagaya na nararanasan ni Ate Mary Jane, umapit lang po sa Panginoon, huwag bibitaw, mas lalo pong palakasin ang pananampalataya at lagi pong i-confess because there is power in confession. Lagi pong i-confess na gagaling ako sa sakit, ako po ay lagong lalakas maging sa ating pamilya. And even continually in every day in our life, we always pray and we rebuke sicknesses in our midst. Purihin po ang ating Panginoon. When God steps in, miracles happen. Ito po ang naranasan ni Sister Mary Jane Parungaw of Jael Tauyen at ng kanyang kapatid na na-diagnose with tumor in her thyroid. Na ayon sa mga doktor, the tumor is more likely cancerous and it needs to be removed immediately.
Her sister sought second opinion from other doctors. However, the doctors confirmed the initial findings that the nodules in her sister's thyroid is cancerous. Hearing this pronouncement, her sister was filled with fear and got depressed. But Sister Mary Jane, filled with faith in the power of Jesus. Since the surgery must be done immediately, her sister underwent several laboratory tests. However, her first X-ray showed that it was not clear. Out of desperation, they sought for another medical clinic and ran another X-ray test, and miraculously, the result is favorable and the operation pushed through. The doctor informed them that even the operation is successful, some patients lose their voice. Despite of this, Sister Mary Jane believed in her heart, and boldly she claimed for God's miracle upon her sister. Contrary to the doctor's opinion, her sister's voice was not affected by the operations. Both the doctors and the nurses are amazed, and they can hear her voice. Indeed, it is a miracle. But the battle is not yet over. The 3 to 4 cm nodules that was removed from her sister's throat was tested, and the result will come out in 3 weeks. Inspired by the testimony of miraculous healing she heard in the family altar, Sister Mary Jane decided to have a 21 days prayer with the Holy Communion to bring her petition before the Lord. In her heart, she believed that God healed her sister. In Luke chapter 8 verse 50 says, "Don't be afraid, just believe and she will be healed." Indeed, the biopsy result turned negative. Even the doctor was amazed and said, "It is a miracle." In Matthew chapter 19 verse 26, "With man it is impossible, but with God all things are possible." In Psalms chapter 77 verse 14, "You are the God who performs the miracles. You display your power among the peoples." Dahil sa pananampalataya ni Sister Mary Jane sa ating pong Panginoong Jesus, naranasan ng kanyang kapatid ang himala at ganap na kagalingan. Muli, ito ay patunay ng ating Panginoon na sinasamba at pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Kung kayo po ay nanunood ngayon at nangangailangan ka ng kagalingan o anuman ang iyong problema na nararanasan, tandaan po natin, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yesus. Napapagod ka na ba sa walang katapusang suliranin sa buhay? O nais mong maranasan ang naranasang himala ng kapatid ni Sister Mary Jane? Kung nais mo, kapatid, inaanyayahan po kitang sumunod sa maiksing panalangin pong ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang aking Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami na kayo po ay tunay na mabuti at matapat sa aming pong mga buhay. Nakikita niyo po ang pangangailangan ng aking mga kapatid na siyang nanonood sa programang pong ito. Ano man ang kanilang mga problema o pagsubok na pinagdadaanan, hinihiling ko po na abutin niyo po sila at iparanas ang inyong kapangyarihan, gumawa ng kamanghang-manghang bagay sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin na may pananampalataya sa mga pangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa ating pong JIL Taiwan Worship Services. Sa inyo pong patuloy na pagdalo, ang inyo pong buhay ay mababago. Kung kayo po ay napagpala sa ating episode na ito, maaari pong mag-like and share po tayo upang marami ang maabot at mapagpala ng ating Panginoong Jesus.
mag-subscribe na rin po tayo at i-click ang mga notification bell para di natin ma-miss ang mga susunod na episodes. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hanggang sa muli, si Jesus, ang Diyos ng Himala.